The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff. Friday. Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Yes, ang ating looking forward na araw. Dahil Okay, so nakikita go ahead. natin yung fruits. Go ahead, Brad Jeff. Kami nakaantabay na kasi nga importante rin po ito Yes. na tayo po'y kalibitin. Araw-araw. Salamat, Brad. Go ahead. Yes, kapon Brad Ted, meron lang akong funeral. At sa funeral po sa may sukat, ay na-meet ko ang iyong mga tagahanga. Si Jojo Abarientos, hindi pa to super seniors, bata pa. At si Gemma Abadesa at Leo Hainar. Thank you po for always tuning in sa ating programa na Ted Filon at DJ Chacha Show. Thank you Pag-usapan po. po natin unconditional love. Maganda to. Sa Roma 5:8, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Alam niyo po yung word na love, lagi nating nakakalipat sa may kondisyon. Kumbaga, mahal kita basta mabait ka. Mahal kita basta faithful ka. Mahal kita basta hindi mo ako sasaktan. Mahal kita kapag may, alam mo yun, may gamit ka pa sa akin. Mahal kita kasi in-expect ko, mahalin mo rin ako. So, pag naging transactional po ang love at hindi unconditional, doon po yung kaya may maraming tao po lumaki, kailangan patunayan ang sarili para maramdaman na lovable ako. Kailangan ko mag-perform sa magulang, sa kapatid, sa asawa, alam niyo yun, kailangan meron akong worth para ako mahalin. Pero iba po ang pagmamahal ng Diyos. Yung binasa po nating verse, minahal daw tayo ng Diyos kahit makasalanan pa tayo. Kahit tumatalikod tayo sa Kanya. Hindi niya hinintay na umayos ka muna bago kita mahalin. At minsan tayo rin, kailangan ko umayos bago ko mahalin ng Diyos. Parang sinasabi ng taong may sakit, magpapagaling muna ako bago pumunta sa doktor. Ganun po kasi yung system nun. Kasi si Jesus lamang ang makakatulong sa atin para tayo magbago. That is unconditional love. Hindi dahil deserving tayo, kundi dahil yun ang nature ng Diyos. God is love. Yun po ang kanyang pagkatao. Hindi yun ugali niya, yun siya. God siya, ika nga. Hindi dahil perpekto tayo at kamahal-mahal. Hindi, kasi po perpekto ang Diyos natin. Tandaan po, hindi na maibig sabihin na unconditional, kukonsintihin niya yung mga kasalanan natin. Yan din kasi yung mindset minsan natin. Mapagmahal lang Diyos. Magnanakaw ako, mahal pa rin pala niya ako magwawala ako dito. Hindi po, ang tunay na pag-ibig ay hindi konsentidor. Mahal ka ng Diyos kung nasan ka ngayon. Pero sobra kanyang mahal na hindi kanya pababayaang manatili dyan. Ibig sabihin, kung ikaw ay makasalanan, sa sobrang mahal niya, gusto kanyang baguhin. His love forgives, but it also corrects. Yung love niya nag-accept, but it also transforms. Yung love niya nagko-comfort, but it also calls us to change. Kaya po tandaan natin, ang cross, titingin ka sa krus. Nakita mo si Jesus na naghirap, namatay para sa'yo, at huwag nating kalimutan yung empty tomb. Siya yung bumangon muli on the third day para mapatunayan, anak, patuloy ako nagmamahal sa'yo. Tandaan nyo to, your worth is not determined by who accept you or rejects you. Ang worth mo ay determined by a loving God who died for you. Tanong, saan mo hinahanap ang approval ng iyong worth and value? Sa Diyos ba? O sa number of likes and views mo? Sino kailangan mong mahalin mo ngayon ng tunay? With truth, grace, and compassion. Tandaan natin, sabi sa Roma 5:8, pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ito pong command nyo ay hindi lang para ma-remind kami, kundi para gawin din namin to sa iba. Ang magmahal ng walang kondisyon. Ang magmahal na hindi nagkukonsinte pero nagbabago sa tao. Kaya kami, Lord, as we receive that kind of love, kami rin, Lord, i-apply namin to sa mga taong hindi lovable. I-apply namin to sa mga taong mahirap mahalin. Dahil, Lord, that's what unconditional love is, without any transactions. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami magmahal na katulad ng pagmamahal mo sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagmamahal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, muli po, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at ang aming mga takapakinig na ito po araw-araw ang inaabangan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alagaan niyo po si Brad and grant him not only wisdom, discernment, yung pong kanyang malusog na pangangatawan na importante po sa kanyang pagganap sa kanyang misyon.
araw-araw. So, Brad Jeff, we'll catch you later. Yung ba yun? Yes, Brad Ted, I'm on my way to our studio para sa ating alas 10 na programa kay Shell Cosim. Perfect Mornings po yan. Abangan nyo po alas 10 mamaya. And of course, plug ko na rin, Ted, tomorrow naman po alas 4. Yan, yung ating Anchor Church. Kung kayo po ay nasa bandang Annapolis, nasa Elan Hotel po tayo tuwing alas 4 ng Sabado. At nasa online din naman po tayo. Sabay po yan, simultaneous sa Pastor Jeff Facebook and YouTube channels. Anchor Church. All right. Thank you. So, Brad Jeff, we'll catch you later on. But again, ang ating importante mensaheng ito, araw-araw po yan, Monday to Friday, around 7:45 in the morning. Thank you, Brad. Maraming salamat, Brad Ted at Cha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.